Isang magandang umaga pong muli sa inyo pong lahat. Kumusta na po kayo? Yun nga po ang akin pong ilalahad ngayon. Ayon po sa banal na Espiritu Santo ay pansamantala ko po muna pong i-hold o iwanan muna po yung salaysay po ng karugtong po ng banal na libro. Dahil nga po sa aking mga pagmumuni-muni at direktang pakikipag-ugnayan po sa kanya, may mga bago po siyang revelasyon na nais po niya na maipaalam po sa inyo pong lahat, sa atin pong lahat. Ayon nga po sa ating banal na Espiritu Santo ay kailangang ihayag ko po sa inyong lahat na kung gaano na daw po katanda o yung edad po ng ating mundo kung saan po tayo kumikilos, kung saan tayo naninirahan. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ang atin daw pong mundo ay nilibot po ng ating mahal na Birhen at halos ang ating pong mahal na Birhen, lahat po nilibot yan. At ang pinali nga po lagi ay ang bansang Pilipinas dahil nga po ang bansang Pilipinas ay karugtong po ng Hardin ng Eden. Kung inyo pong nasusubaybayan yung mga kapahayagan ko po. At ang dun nga po sa karugtong na yun, ay dun niya naiwan ang kanyang mag-aama. Kaya nga po ang ating mahal na Birhen mula nung una na mag-isa po nakasakasama natin pong nakikipamuhay po dito po sa ibaba. Habang nasa sagradong lugar ang kanyang mag-aama. At yun nga po, bawat bansa po ang nilibot ng ating mahal na Birhen ay halos gumugugol daw po ang ating mahal na Birhen sa isang bansa ng halos 50 taon. So, nung libutin daw po niya, ang buong mundo, halos ang ating pong mahal na Birhen ay gumugol po ng 9,000 taon, 9,750 taon. 9,750 taon po niyang nilibot ang buong mundo noon bago po ibinaba yung sinasabi pong paggunaw sa mundo dahil nga po sa sobrang kasamaan ng mga tao. After po ng paggunaw, ang alam po nating lahat ay di naggunaw na ang mundo. So, panibago na muli. Nag-umpisa po uli ang mundo. Siyempre po, burado ang lahat maliban po dun sa mga nakaligtas na naging pinag-umpisahan po muli nating lahat. Ito po pa ng ating mahal na Birheng Maria ay dahil nga po hindi pa po pinali, wala pa dun ang hari niya at ang kanyang dalawang prinsipe ay hindi pa rin isinisilang sa mundong ito dahil nga po may dalawa pa pong magkapareha na kumakain ng laman at umiinom po ng buto ng tao. So nagkaroon na naman po. Hindi pa yan ang sinasabing pinali, so malayo pa. Kaya po ang ating mahal na Birhen, after po pala ng paggunaw ng mundo, ay muli po niyang nilibot ang buo pong mundo. Nag-umpisa po uli siya dahil hindi pa nga po pwedeng yun ang pinali dahil ang Diyos Ama, ang dalawa niyang prinsipe ay wala pa naman dito bagamat umapak na ang kanyang paapala sa karugtong ng Hardin ng Eden. Noon na yan nga po ay ang Pilipinas din ngayon na sa bansang Pilipinas po pala gumawa ng arko si Noe, parang dyan daw po sa itaas at tuktok ng Sierra Madre at si Noe po ay laking Antipolo Rizal, parang ganyan po siya dahil nga po nandyan na naman yung pagpapalaganap ng pagkain ng laman at buto ng tao na naisakay nga po sa arko. So umpisa na naman po ang atin pong mahal na Birhen, nilibot na naman po niyang pabalik ang mundo. So another na naman pong 9,750 years bago uli ang ating mahal na Birhen na sa panahon pong ito ay yun nga po mula Pilipinas nung ginunaw ang mundo, umikot-ikot na naman po siya hanggang sa nakarating na uli siya dito nga po sa original po na karugtong ng Hardin ng Eden. At yun nga po ang bansang Pilipinas at yun po ay ngayon na po ito. Dahil nga po nasa dulo na ang ating mahal na Birhen at ito na nga po talaga yung pinali ang kanya pong mag-aama.
Mula po sa sagradong lugar, sa karugtong po ng Hardin ng Eden, ay lumitaw na rin po. At yan po ay sa bansang Pilipinas. Dahil ito na po talaga ang pinali. Ang banal na pamilya po ay narito na. So, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ang mundo daw po ay halos ang tanda na daw po niya is 19,500 years. 19,500 years kasi nga po 2 beses pa lang ang mahal na Birhen ay naglibot noong unang karma at ito po yung sinasabi kong ikalawang karma, pero sa pagkakataon pong ito'y kakaiba na dahil ito na po yung tinatawag na pinale at ang banal na pamilya po ay narito sa ibaba ng lahat. So, ang kulang na lang po ay yung pagtatagpo-tagpo na siya namang hinahadlangan po ng mga dati pa rin po, ng reyna, ng hari ng dilim, at ng lahat po ng kanilang kampo ng kadiliman. So, ayon po sa ating banal na espiritu is 19,500 years. So, bago po ang ating mahal na Birhen ginising ng kanyang Espiritu Santo, nilibot po niya ang bansang Pilipinas ng halos 50 taon din. Hindi naman po yung namuhay po siya ditong simple, so walang nakakakilala sa kanya hanggang sa ginising na po ng kanyang Espiritu Santo ng ang paa po ng ating mahal na Birhen ay umapak na po dun sa lugar kung saan siya ngayon tumubo. At bago naman po niya ginising ang kanyang katawan, ay gumugol pa rin po ng halos 50 taon pa rin po bago po niya ginising ang kanyang katawan na, oy babae, ikaw yan, ako ang iyong espiritu, ikaw ang aking katawan. So kung 19,500 years po, idagdag natin yung 50 years na pamumuhay niya dun sa bayan kung saan niya inakala na yun ang kanyang pamilya, yun ang lahat-lahat sa kanya. So, ang halos 19,550 years po ang edad ng mundo sa kasalukuyan po. Tapos, ang banal na libro po, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ay kailangang gumugol din po ng halos 50 taon upang siya po ay mahayag po sa buong kapuluan. Sa mga interesado, ganyan po. So, ang banal na libro po ay mag-iisang taon na. So, kailangan ng 49 years pa. So, 19,600 years. Pag dumating na po tayo sa 19,600 years at lahat kayo'y nabigyan na ng pagkakataon na kahit papaano ay magkaroon po ng kaalaman tungkol po sa bagong mukha ng kasaysayan, doon na po darating po yung sinasabi po talagang mararamdaman na nating lahat na ito na yung katapusan. Talagang ito na po yung pinali. Sa loob po ng 49 years na natitira, ay wala pong humpay po na dilubyo, salot, lahat po yan. Pero ang pinakapinali po, sa 19,600 years po, kapag halos alam na ng lahat, halos nabunyag na sa lahat ang nilalaman po ng banal na libro. At sa susunod ko pong kapahayagan, ang banal na Espiritu Santo po ang nagsabi na ihahayag niya sa akin kung paano po magwawakas po ang sanlibutang ito. At sigurado pong may matitira dahil ang banal na pamilya, ang ating mahal na ina po, ang aakay po sa mga interesado, sa mga mababang loob, sa mga handang tumanggap po dahil ang atin pong Birheng Maria, ang mahal na Birhen po. Siya po ang gamot, siya po ang tugon, siya po ang inialay ng banal na Espiritu Santo, hindi ang kanyang asawa, hindi ang kanyang mga anak, kundi ang kanya pong katawan ang iniaalay po niya para sa inyong lahat, upang ang sino man pong maniwala at sumunod sa kanya ay hindi na magugutom sa laman ng tao at hindi na po iinom ng dugo ng mga ito. Yun lang po. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli po. Ako po ang inyong abang lingkod. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para po sa aking sarili. Isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng ating banal na libro.
Hanggang sa muli po. Bye!